Magandang araw, Pilipinas. Ako si Joanna Luna at ito ang DATV News Alert. Una sa headlines, taas singil na higit 400 pesos kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Sinimulang ipinatupad ng ilang kumpanya ngayon. Desperate times calls for desperate measures. Ito ang paalala ng isang senador sa kabila ng numinipis na reserba ng langis sa bansa. Umaksyon na ang DSWD sa kaso ng 11 anyos na bata mula Camarines Sur na humingi ng tulong sa Pangulo kaugnay ng umano'y pang-aabuso. At higit 500 million pesos na bagong kagamitan ng PNP binasbasan na at ipadadala sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa detalye ng mga balita, ang paborito niyong fish balls at iba pang street food maaaring magtaas rin ng presyo sa pagpapatupad ng taas singil sa liquefied petroleum gas o LPG ng ilang oil companies ngayong araw. Ang karaniwang panluto kasi ng pamilyang Pilipino, mga restaurant at street vendors ay maaaring sumipa ng 403 pesos kada 11 kilogram na tangke. Ayon sa Sea Oil Philippines Incorporated, tumaas ang presyo ng sea gas ng 36 pesos and 63 centavos kada kilo. Ang Soleil ng 17 pesos kada kilo at Petron ng 20 pesos kada kilo. Nagsimula ang mga price increase ngayong Miyerkules, April 1. Ipinaliwanag ng Soleil at Petron na ang pagtaas ng presyo ay nakaayon sa paggalaw ng international contract price ng LPG para sa buwan na siyang pangunahing batayan ng lokal na presyo. Dahil dito inaasang mas mararamdaman ang dagdag gasto sa pagluluto at operasyon ng maliliit na negosyo sa bansa. Panahon na para simulan ng pamahalaan ng drastic measures para tugunan ang numinipis na oil reserves ng Pilipinas ayon sa isang senador. Nasa Senado si Gassi Sari para sa buong ulat. Gassi. Pagpapatupad ng fuel rationing at price cap. Yan ang iminumungkahi ni Senator Win Gatchalian hinggil sa epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ito'y upang hindi mabitin ng bansa sa supply ng langis, kung kaya't kailangan itong tipirin. Batay sa pag-aaral ni Gatchalian, humigit kumulang 55 million liters kada araw ang kinukonsumo ng bansa. Titingnan ko yung report, nagpadala ng report sa akin ang DOE. 51 days yung ating inventory, no? On the average. LPG being the shortest, 34 days. So, in other words, and then nakita ko may mga padating, no? Na kanina sinabi ng ating Pangulo may mga padating. Pero kahit na binilang mo yung mga padating, it's good for additional 10 days. Kung naisaan niyang ma-extend ang pamahalaan ng supply ng langis ng 60 days hanggang 90 days, ay dapat mabawasan din ang konsumo ng 50%. Para kay Gatchalian, dapat na itong ipatupad sa lalong madaling panahon para sa mga non-essential services dahil magkakaproblema umano kapag ipinatupad ang fuel rationing kung kailan malapit nang maubos ang supply. Nilinaw naman niyang exempted sa fuel rationing ang mga frontline vehicles tulad ng mga ambulansya, polis, bombero at iba pang may critical na papel sa pagpapanatili ng kaayusan, seguridad at katahimikan ng bansa. Samantala, nasa ika-4 na sunod-sunod na linggo na ng pagtataas ng presyo sa produktong petrolyo kung saan umaabot na sa humigit kumulang 140 pesos kada litro ang diesel habang 95 pesos hanggang 105 pesos naman ang gasolina. Pero ang panukala hinggil sa implementasyon ng price cap gaya ng sa ibang bansa ay kailangang pag-aralan ng maigi. Kaya sabi ko nga last resort. In fact, hindi dapat gamitin yan on a regular basis kasi ang effect naman yan, walang magbebenta. Magkakaroon tayo lalo ng shortage. No? So, yan, malaliman na pag-aanalisa yan kung kailan mo gagamitin. Normally, ginagamit yan kung napakabilis ng pagtaas ng local prices. Local prices. At mayroong mga nag-hoarding, mayroong nagpa-profiteering. Dagdag pa ni Gatchalian, maaari itong agad ipatupad sa pamamagitan ng executive order mula sa Malacanang. Kung sakaling matuloy na ito, ay apektado ang sektor ng transportasyon dahil ang mga car owners mapipilitan na ring mamasahe. Kaya para sa senador, dapat ay sumabay na ang sektor ng transportasyon. Ayusin na ang mass transportation upang gawing mas epesyente ito para sa mga biyahero. Para sa DATV News, ako si Gassi Sari, nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Gassi Sarip.
Umaksyon na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kaso ng 11 anyos na bata mula Camarines Sur na humingi ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y pang-aabuso. Ang bata ay nag-walk out sa kanyang graduation at sumulat sa Pangulo kung saan ibinunyag ang umano'y panggagahasa sa kanyang kapatid at iba pang anyo ng pang-aabuso mula sa isang barangay kagawad at pamilya nito. Nakipagpulong na ang DSWD sa bata habang natunto na rin ang biktima na napag-alamang may special needs. Agad itong binigyan ng tulong kabilang ang pinansyal, psychological at emotional support. Tinayak din ng DSWD na patuloy nilang aalalayan ang mga bata sa kanilang foster home upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Ang kabuang ulat ng balitang yan matutunghayan mamayang alas 5:15 sa DA Patrol. Higit 500 million pesos na mga bagong kagamitan ng PNP binasbasan at ipadadala sa mga rehiyon sa bansa. Nasa Camp Crame ngayon si Allen Ibanez para sa buong detalye ng balitang yan. Allen. Mas pinalakas pa ng Philippine National Police ang kanilang puwersa sa paraan ng pagdaragdag ng mga bagong kagamitan na gagamitin sa kanilang pagtugis at pagsugpo sa mga krimen sa bansa. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Sinartates Jr. ang inspeksyon ngayong araw sa mga bagong procure na kagamitan ng PNP na nagkakahalaga ng mahigit 500 million pesos. Ilan sa mga nabili ng pulisya ay 117 unit ng personal carrier 4x4, 71 unit ng motorsiklo, 800 sets ng civil disturbance management equipment, 600 sets ng non-lethal equipment at 403 units ng auto-gated night vision device. Saad ng PNP Chief, ang mga bagong biling mga gamit ay ipakakalat sa iba't ibang rehiyon, partikular na sa mga tourist destination sa bansa. Sa pamamagitan anya ng mga ito, mas mapapabilis ang capability response ng bawat unit ng pulisya sa mga krimen at pangangailangan ng publiko. Bukod dito, may matatanggap din ang pambansang pulisya na karagdagang 700 na motorsiklo na galing naman sa budget ng DILG. Mula sa Campo Crame, ako si Allen Ibanez, nagulat. Maraming salamat sa iyo, Allen Ibanez. At para naman sa ating PCSO Lotto Draw Recap ngayong Miyerkules 2 p.m., April 1, 2026. Para sa 2D Lotto, 27 and 12 in exact order. At para naman sa 3D Lotto, 5, 4 and 6 in exact order. Para sa iba pang tunay at mapagkakatiwala ang mga balita, bisitahin ang aming mga official social media platform at ang DATV News website. Panoorin mamayang alas 5:15 ang pinakabago at mapagkakatiwalaang news source, ang D8 Patrol. Ako si Joanna Luna, diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. Ito ang DATV News Alert.